Pagpunta niyo po sa FDA e-services portal, click yung license to operate, then drug, then yung drugstore, then yung renewal sa may bandang taas. So pagka-click po niyan, basahin niyo lang yung undertaking, then check niyo yung I agree, then proceed na po kayo sa start application. Lagay niyo lang yung license number, date of validity, security code po, mas-scan yan dun sa LTO nyo, then declared capital, pili kayo. Lahat po ng details na yan makukuha nyo sa LTO nyo. After nyan, may verification lang, then proceed na sa payment. Hi guys, so after nyo po makapili dun sa declared capital, yung next page po dun, mag-a-appear na yung details ng pharmacy nyo. Then, ilalagay nyo lang po yung complete address. Make sure nang ilalagay nyo po ay kung ano yung mismong address na nandoon sa current na LTO nyo. Then, ilalagay nyo din po yung email address. Again, yung email address po ay dapat kung ano yung gamit nyo sa FDA. Kasi doon din po magsisend ng order of payment at saka ng mga OTP to check kung ano ng status ng renewal nyo. So, make sure na yun po yung email address na ilalagay nyo. Then, yung contact number din po. So, pagka okay na po lahat yun, may makikita po kayo doon na proceed na po sa payment. Punta tayo sa LinkBiz portal, then click nyo yung Pay Now, then type nyo yung Food and Drug Administration. So, pagka-type nyo nung food dyan, lalabas na po sa option yung FDA. So, i-click nyo lang po yun, then continue. Pag-click nyo po sa continue, pili lang kayo ng transaction type. So, since renewal tayo ng LTO, ang pipiliin nyo po dyan ay license to operate. So, ayan, makikita nyo po dyan. Then, click yung continue. Then, dito, lagay nyo lang po yung details na nakalagay sa order of payment na mare-receive nyo sa email. So, 3,030 po yung fee sa renewal. So, yan po yung sample ng order of payment na mare-receive nyo. So, client name po ay yung pangalan ng owner. Sa reference number, nandun din po yan sa order of payment. Then, pili po kayo Center Drugs, then renewal address po, address ng butika, email address, contact number, lahat po yan ay kung ano yung sinubmit nyo din kay FDA. Then, payment for, ang ilalagay po dito ay yung others. Ang piliin nyo others, then payment mode, yung cash payment and GCash Maya, ganyan. So, since ako GCash, yan yung pinili ko. Yung pangalawa po. So, pagka napili nyo na po yan, may CAPTCHA lang. So, fill upan nyo lang din po yan, pati yung terms and condition, then continue na po. So, may mare-receive po kayo dyan na QR code. So, yun yung scan nyo sa GCash nyo para mabayaran nyo na po yung renewal fee. So, makaka-receive po kayo ng email ng notification na nag-proceed or naging successful yung transaction. Again, double check nyo po yung mga details bago kayo mag-continue. Pag na-double check na po, continue lang, then makikita nyo na doon yung QR para mabayaran nyo. So, ito po yung example ng payment result na makikita nyo pag naging successful na yung transaction. Make sure na screenshot po yan. Email nyo po siya kay FDA. So, ayun po yung naging process. Then, in terms po sa kung gaano kabilis bago makuha yung bagong LTO. So, yung sa akin po, na process ko yung renewal ng May 14, then nakuha ko po yung bago kong LTO ng May 19. So, dumaan po kasi yung weekend. Pero total, kung hindi po kasama yung weekend, ay 4 days po. Yung ika-4th day, dun ko na po nakuha yung LTO po. So, hopefully po nakatulong ang video na to para dun sa mga magre-renew po ng LTO. Yun lang po. Bye!